Kumusta mga brad? Noong nilabas nga po dito sa Pilipinas ang Yamaha PG1, marami talaga ang nagsabing overpriced daw. Para daw kasi sa isang 115cc na retro underbone, hindi katanggap-tanggap yung presyo niya. Yun nga pong sabi nila. Ito po kasi ay nagkakalaga ng 96,400 pesos. Hindi daw talaga praktikal. Kaya yung iba imbis gustong bumili, hindi na lang sila bumili. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag na subscribe. So yun na nga, noong nilabas nga po sa Pilipinas ang Yamaha PG1, marami din talaga ang gustong bumili. Akala kasi nila piso dos lang. Pero nung nalaman nga po nila na ang presyo 96,400 pesos, imbis na bumili, nilait na lang nila. Pisting yawa bay. Sobrang mahal daw kasi. Anong nangyari sa iyo Yamaha? Ina-expect kasi ng mga tao dati na magiging affordable siya. Kasi nga 115cc lang naman siya. Kaso lang hindi nga po yun ang nangyari. Hindi yata pumayag yung mga kamoting ahente. Sa presyo nga po niyang 96,400 pesos, konti na lang, makakabili ka na ng Raider 150. Ganun na nga lang po yung ginawa ng iba. Nag-change plan na lang sila. Kaso lang makalipas nga po ang maraming panahon, mukhang natauhan na yata si Yamaha. Sapagkat yung presyo nga po niya, binaba na po nila. Yung dating 96,400 pesos, ngayon 82,900 pesos na lang. Oh shit! Oh shit! Hindi ko alam kung ba't nagkaganon. Basta, yun na nga po yung nangyari doon. At marami nga po talaga ang nag-react sa pagbabago na ito. Sa pagbaba nila ng presyo. Sabi nga po ng iba, kung dati mo pa yan ginawa Yamaha, nakabili pa sana kami ng 5. Sana all. Kaso lang huli na ang lahat. Natalo na sa scatter. Kaya dahil dyan po usapan na lang natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha PG1 na mayroong 113.7 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panay siya sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.85 horsepower, 7,000 RPM, 9.5 Nm of torque at 5,500 RPM na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 100 km/h. So para nga po sa isang 115cc na retro underbone, mabilis na po yun. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 5.1 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 59 kilometers per liter. So wala nga pong duda, matipid po talaga siya sa gasolina. Ang sukat ng kanyang gulong 90/100/16 sa harap at 90/100/16 din po sa likuran. Hindi po siya naka-tubeless, tube type po siya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. As expected, wala po itong ABS. Pero hindi naman po big deal yun kasi nga 115cc lang naman siya. Ang kanyang seat height ay may taas na 795mm at 190mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 107 kg. So sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features kung meron man. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa po. At bulb naman yung kanyang mga signal lights. Katulad nga po sa nakikita nyo dyan sa picture, bilog po yung headlight niya. Ang kanyang gauge panel dito po ay naka-analog. Old school pa rin. At hindi din po ito naka-keyless. Disusi pa din po yung gamit sa kanya. So malinaw na malinaw po bukod sa kanyang napakagwapong itsura, wala naman talagang special sa kanya. Kaya doon nga po sa dati niyang presyong 96,400 pesos, marami talagang hindi sangayon. Kaya ngayon, pinalitan na nila. 82,900 pesos na lang siya. Kung ikaw tatanungin Brad, sulit na ba yung ganitong presyo para sa isang retro underbone na 115cc or hindi pa rin? Kasi kung hindi pa rin, antayin na lang natin magpiso dos. Pero wala po tayong bounce. Okay, bye.